Good afternoon, Impact Makers, sa lahat po ng kasama natin here on site. Ayan. At sa mga nanonood po sa ating pong YouTube channel uh, will that will be uploaded online. So, ngayong araw na ito, yan, pagati-atian natin ang salita ng Panginoon sa ating papakinggan. But before we start, pwede po tayong sumandaling yung mukha tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa hapon pong ito. Lord, naririto kami, Panginoon. Lord, we're here together, Panginoon, Lord God, to partake your word, Panginoon. Salamat, Lord, sa opportunity na malaya kaming nakapakikinig ng inyo pong salita. At malaya kami, pang Lord God, na nalalaman yung mga katotohanan, yung mga bagay, pang Lord God, that is hidden, Panginoon, or hindi naririnig, pang Lord God, ng iba. Salamat, Lord, dahil binigyan mo kami na ganitong opportunity, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin namin that you empty our hearts, Lord God, in this afternoon. Nang sa ganun, Panginoon, punuin mo kami, mapuno mo kami, Lord God, ng inyo pong karunungan, pang Lord God. And transform us, Lord, through your word, Lord God, namin papakinggan, pang Lord God. We ask for the guidance, illumination of the Holy Spirit, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Minsan pa nga po palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. So, just get yourself comfortable lang, Impact Makers, as we hear. Hindi naman ganyan. As we hear and we listen, no? As we partake from the Word of God ngayong araw na ito. So, again, nasa second week na tayo ng ating series for this month of February. It is entitled, Your Will Be Done. So, dito sa ating series ngayong February, Impact Makers, pinag-uusapan natin, okay, inaalam natin, inaaral natin, paano ba natin malalaman yung kalooban ng Panginoon, or paano ba tayo makakapag-submit doon sa kalooban ng Panginoon, or paano ba tayo makakalakad sa path at sa forepost ng Panginoon para sa atin. So, your will be done, walking in the path of His forepost. So, noong nakaraan, tinuruan tayo ni Pastor Mark, and then allow me to share ngayong araw na ito sa inyo for our second installment ng topic natin for this February. Ay, March na pala. Sorry, guys. Naiwan na ako sa February. Nakantok pa kasi ako. Dayan, March na pala ngayon. So, again, your will be done, walking in the path of His purpose. Grabe no, ang bilis. Parang kamakailan lang. Nag-Happy New Year pa yung mga tao. Pasko. Tapos, ngayon, March na. Malapit na. Malapit ang birthday ko. Ay! Happy birthday! Excited, Jordan. Okay. So, bakit ba napakahalaga na malaman ng kalooban ng Panginoon? Simple lang. It will secure us in this life that we have. Kasi very uncertain yung buhay natin dito sa mundo. Kaya dapat or maganda malaman natin kung ano ba yung kalooban ng Panginoon. But to begin with, ngayong araw na ito, ngayong hapon na ito, Impact Makers, let me give you a trivia. Yan. Gusto nyo ba ng trivia? Sabihin nyo nga, gusto ko yan. Gusto ka ba? Ah? Yan, okay. So, here's the trivia, Impact Makers. Alam nyo ba, ang isang average adult, sa isang araw, ay nagme-make ng decision ng approximately 35,000 decisions a day. So, kahit ako Actually, first time ko siyang narinig, kanina ba yun? Kay Pastor Stephen yata. Na ang isang tao, or tayong mga tao, or an average adult, we make decision at least 35,000 approximately a day. Saan ako dadaan? Anong kakainin ko? Anong susuotin ko? Saan ako mag-uumpisa magpahid ng sabon pag naligo ako? Gano'ng karami yung toothpaste na ilalagay ko sa toothbrush ko? Diba? We make decision approximately 35,000 a day. Gano'ng karami. Siyempre, hindi mo na mabibilang yon, diba? Kasi, hindi naman siya required sa atin to count. But, yun yung katotohanan, Impact Makers, na marami tayong pinagdidesisyonan araw-araw. Ngayon, ito yung challenge. Sa dami ng decision na desisyonan natin araw-araw, paano mo malalaman ano doon yung galing kay Lord?
Ano dun yung sa Panginoon? Sa 35,000 na yon. Kasi yun yung inaaral natin, your will be done. O teka lang, Kuya Jason, ito yung tanong ko. 35,000 yun, ano dun yung kay Lord? Ano dun yung pinagdesisyonan ko na galing kay Lord at galing sa akin or galing lang sa ibang tao na pinakinggan ko tapos ginawa ko? And that's the reality, Impact Makers. I want you to know that. I want you to be aware of that. Na ano, Kuya Jason? To know the will of God is not easy. Amen? Mahirap malaman ang kalooban ng Panginoon. Di ba yun nga yung challenge sa mga pastor? Alam nyo, isa sa mga pinaka-challenge sa kanila as they lead, kasi sila yung nagbibigay ng vision sa mga nililid nila, sa mga pinapangunahan nila. Sa buong simbahan, sila yung nagbibigay ng vision. And that vision comes from the Lord. Kaya lang, paano nila maririnig, malalaman, makikita yung vision na yon? That is the challenge for them. Yun yung sinasabi na, to hear that still small voice. Yung still small voice na yun, yung boses ng Panginoon na maririnig mo lang kapag ginawa mo yung mga certain ways. Which is yun yung mga pag-uusapan natin ngayong araw. So, hindi ganun kadali na alam mo yun, ma-discern yung kalooban ng Panginoon, lalo na kapag babad ka sa mundo. So ngayon, pag-aaralan natin ngayong araw, paano natin ba malalaman, okay? Kung ano ba yung kalooban ng Panginoon. So yung Impact Makers, yung 35,000 decisions na yon, take note ito. It involves the question, ito yung mga tanong doon sa 35,000 decision na yon. It involves what, who, why, when, where, and how. What? Anong susuotin ko? Who? Sino ang makakasama ko pagpunta ng church? Pag nag-attend ako ng Youth Impact. When? Why? Bakit ako, bakit ito yung susuotin ko ngayong araw na to? Example lang yun. When? Kailan ako magre-review para sa exam? Where? Saan ko gaganapin yung birthday ko? Pag nag-birthday ako. Happy birthday! Talong, where? Where natin kukuhanin yung pera? Pang-celebrate ng birthday ko. De, joke lang. Ayan. How? Paano ko gagawin? Yung certain assignment na meron ako na ibinigay ng professor or ng teacher ko. So, it involves those questions dun sa mga decisions na yon. Yung what, who, why, when, where, and how. So, napakarami ng ginagawang decision natin sa isang buong araw. At karamihan ng mga tao, nag-i-struggle dito, maging mga Kristiyano. Okay? Nag-i-struggle sila. Ano ba yung tamang desisyon na gagawin ko? Okay? Kaya ang iba sa atin, syempre, ang daming decision, ang daming options, ang daming mong pagpipilian. Yung iba sa atin, sa sobrang dami, nalulunod sila, napipili nila yung maling desisyon. At ang katotohanan yun nga, maging mga Kristiyano. Maging mga tao na malapit sa Panginoon, nagdi-devotion naman, nagbabasa ng salita ng Panginoon. Pero still, okay, nag-i-struggle sila pagdating dito. Okay, sa pag-make ng decision. Okay, yung decision making na tinatawag. Kaya yung iba nagkakamali dahil sa dami ng option. Ang katotohanan, nalilito ka kung ano ang tama o kung ano yung mali. Ito ba yung tamang dapat gawin? O baka kapag ginawa ko to, baka magkamali ako kahit na mukha namang tama. So nahihirapan tayo to decide whether what to do. Whether to do this or to do that. Diba? Kasi ang daming decisions na minimake tayo sa ating mga buhay. At may mga bagay, Impact Makers, tayo na gustong marating sa buhay. Kaya lang, ito gusto natin to. We decide to get that specific thing or specific dream na gusto natin maabot or marating sa buhay. Kaya lang ang problema, sometimes, ayaw ng Panginoon. So dito, nakaranas ka niyan. Gusto mo, kaya lang hindi gusto ni Lord. Amen, Kendoy? Amen. Gusto mo, pero kinukonvict ka. Kinukonvict ka ni Lord. Ayan, sino dito mga nakaranas ng conviction? Yung gusto mong mangopya sa kaklase mo, kaya lang kinukonvict ka ni Lord. Uy, Kristiyano ka. Ba't nangopya ka? Diba? Hindi, Lord, titignan ko lang kung paano niya sinagutan. Diba? So, meron tayong mga decision sa buhay
natin. Kaya lang, minsan, nangungusap sa atin ng Panginoon at alam natin na ayaw ng Panginoon. Di ba ang hirap nun? We want things, kaya lang ayaw ni Lord para sa atin or ayaw ni Lord na gawin natin. At kapag pinilit natin, ano mangyayari? It will destroy us or it will cause us, no, na masira tayo at mapahamak tayo. To give you another trivia impact makers, alam nyo ba na sa Bible or kay Lord Himself, si Lord merong tatlong klase ng will. Merong 3 kinds of God's will. Ano yung 3 kinds of God's will, Kuya Jason? There are 3 kinds of God's will. Una, is yung tinatawag nating sovereign will of God. Ano yung sovereign will of God, Kuya Jason? Ito yung kalooban ng Diyos na walang kahit na sino ang makakapigil. Like for example, yung second coming ni Jesus Christ. Yung second coming ni Jesus Christ is the will of the Father. Okay? Is the will of God na mangyayari. Okay? Time will come, walang nakakaalam. At walang kahit sino mang makakapigil noon, kahit si Satan. Kaya nga, si Satan, nagdo-double time siya ngayon para i-persecute tayong lahat. Kasi malapit nang dumating si Jesus. So, yun ay isang example ng sovereign will of God. Ibig sabihin, kahit sino, kahit na ano, walang makakapigil. Mangyayari siya at gagawin siya, tutuparin siya ng ating Panginoon. Katulad na lang ng first coming ni Jesus Christ. Walang nakapigil nun. Okay? Pinrapisay siya sa Old Testament. Merong isisilang na sanggol. Magliligtas sa atin. At walang kahit sinong nakapigil, kahit pa si Herod. Di ba? Binalak ni Herod na patayin si Jesus. Kaya pinapatay niya yung mga batang 2 years old pababa. So ito yung sovereign will of God. At sa buhay natin, merong mga sovereign will of God si Lord. Na kahit ayaw mo sa gusto mo, ayaw ng ibang tao sa gusto nila para sa'yo, gagawin ni Lord yun sa buhay mo. Okay? So ano yung unang klase ng will ni Lord? Una, sovereign will of God. Pangalawa is yung tinatawag nating permissive will of God. Okay? Permissive will of God. Ano yung permissive will of God, kay Jason? Ito yung pinermit ni Lord kahit hindi niya gusto. Bigyan ko kayo example. Halimbawa si Juno. Halimbawa lang. Oh, seryoso. Halimbawa si kay Juno. Dumating na siya sa tamang edad. Okay? Dumating na siya sabihin natin, hindi naman sobrang, sabihin natin mga, 18, yan. Dumating na siya sa, ilang taon ka na? Sabihin ko sana, kapatid ko pala to. Ilang taon ka na, no? Ano yan? 9 years old na siya. So ilan na lang? 9 pa para maging 18. So si Juno dumating na ng 18 years old. Tapos, nag-decide siyang manligaw. You know? Ligaw gusto. Uy, hindi ko sinabi na. Uy, naliligo yan palagi si Juno. So si Juno, nag-decide siya na manliligaw ng isang magandang babae na kanyang pinapangarap. Ngumingiti ka. So si Juno, nag-decide siya. Kaya lang ang problema, ayaw ni Lord. Okay? So, dito na pumapasok yung problema. Nag-decide sino? Si Juno. Siya lang yung nag-decide. Kaya lang, ayaw ni Lord. Why? Sabihin natin una, kasi bata pa, 18 pa. Okay? Pangalawa, hindi pa siya ready. Sabihin natin nag-aaral pa siya. Okay? Pangatlo, sabihin natin hindi pa siya mentally and emotionally stable or ibang aspeto ng buhay, hindi pa siya stable somehow. Okay? So, ngayon, si Juno, ang ginawa niya, gusto niya Gusto niya yung magandang babae at matalinong babae. Kaya anong ginawa niya? Kahit ayaw ni Lord, niligawan niya pa din. Kahit ayaw ni Lord, di ba? Ginawa niya pa din. Example lang yun, Okay? At marami sa atin, ganyan. Lalo sa generation natin ngayon, kahit ayaw ni Lord. So, anong gagawin ni Lord? Papadalhan ka ba niya ng kidlat? Kasi pasaway ka? Ha? Sige. Sige na. Anong gagawin ng Panginoon? Ang gagawin ni Lord, kasi mapilit ka Ang gagawin ni Lord, ibibigay niya yun sa'yo. Kahit labag.
Take note, makinig kayo. Kahit labag sa kalooban niya. Bakit? Permissive will. Pinermit ni Lord kahit hindi niya gusto para sa'yo. Huwag ka magagalit sa akin. Mahal ko yan si Juno. Igagad ka ni Kuya, pananligaw ka. Yee! Ayan. So, pinermit siya. Okay? Inalaw ni Lord kahit hindi gusto ni Lord para sa'yo. Bakit? Kasi alam ni Lord, masisira ka. Alam ni Lord, it will destroy you. It will cause you to be destroyed. So ngayon, iaalaw ng Panginoon, permissive will. Kaya lang may consequence yun. Sige, kunin mo, gusto mo, kahit ayaw ko, kaya lang may consequence yun. Magsasuffer ka, maniwala ka. Danas ko yan, nagsuffer ako eh. Nagsuffer ako eh. Ayaw ni Lord, kaya lang, alam mo yun? Di ba? Danas mo yan. Hindi, joke lang. Nung tuturo, permissive will. Okay? So ito yung hindi kalooban ni Lord para sa'yo, pero inalaw niya kasi meron kang free will. We all have free will. Meron tayong free will. Sabi nga ng Bible, kaya lang itong sinasabi ng Bible eh. You can do everything, but not anything is beneficial. Or but not everything is beneficial. Sa Tagalog na lang. Pwede mong gawin ng lahat, pero hindi lahat ng bagay makakabuti sa'yo. Sige, gawin mo, walang problema. Kaya lang, hindi lahat ng bagay makakabuti sa'yo. So even ang Bible naiintindihan yung foolishness ng tao. Pinipilit natin yung mga bagay kahit hindi kalooban ng Panginoon. Tapos minsan, 'di ba, ang ironic pa, sisisi natin si Lord kung bakit siya nangyari sa atin. Pero tayo may kagagawa. So permissive will, pangatlo, ito na and last. Okay, pangatlong klase ng kalooban ng Panginoon. Number 3 is ito tawag nating perfect will o yung prescriptive will. Okay? Perfect will of God. So ano yung perfect will of God? Ito yung kalooban ni Lord na pwede mong sundin or hindi, pero pag sinunod mo, maganda ang magiging dulot sa'yo. Okay? Maganda ang magiging dulot sa'yo. Okay? So ito yung ideal na gusto niya para sa atin. Sabi ni Lord, Juno, ito yung gusto ko para sa'yo. Hindi lang maganda, matalino, maalaga, mapagmahal, mabango. Diba? Kasi minsan tayo, dahil sa foolishness natin, sa permissive will, pinipilit natin, diba, nakuha mo maganda nga. Kaya ganda lang. Yun lang. Pwede na? Ikaw ah. So, yung ideal na gusto ni Lord para sa atin, yun yung perfect will na kapag sinunod mo, maganda magiging buhay mo. Kaya lang, pag hindi mo sinunod, still, hindi ka magbe-benefits kasi hindi mo ka sinunod eh. So, tatlo yun. 3 kinds of God's will. Tatandaan nyo yun ha. Kaya hindi lahat ng bagay will ni Lord. Yung iba doon, pinilit mo lang. Tapos gina-justify mo, hindi, gusto to ni Lord kasi nangyari. Ha? Nangyari? Gusto ni Lord o baka pinilit mo na lang? So, una, sovereign will. Pangalawa, permissive will. Pangatlo is yung perfect or prescriptive will. So, ngayong araw na ito, okay, ito ang tanong. Ang tanong. Gusto nyo malaman kung ano ang tanong? Ito ang tanong. Wait lang, tanong muna bago yung sagot. Ito ang tanong. Kuya Jason, pwede ko bang malaman yung perfect and prescriptive will ng Diyos? Kasi sa tatlong yun yung advisable na i-allow natin na mangyari sa ating mga buhay. Kasi sovereign will, mangyayari talaga yon, ayaw at sa gusto mo. Yung permissive will, hindi yun maganda kasi may consequence yun. So, dun tayo sa perfect or prescriptive will. So, ito yung question, pwede ko bang malaman yung perfect and prescriptive will ng Panginoon para sa akin? Paano ko siya mararanasan, Kuya Jason? Paano ko siya mararating? Paano ako darating sa punto ng buhay ko na lumalakad ako sa perfect and prescriptive will ng Panginoon? So, alamin natin ngayong araw at itong pag-uusapan natin. Ready ka na? Amen. So, basahin natin, Impact Makers, yung ating text ngayong araw. So, syempre, at the end of the day, babalik tayo sa scripture. Ano ba yung sinasabi ng Bible?
Okay, paano natin malalaman yung perfect will of God? Ano ang sabi ng Bible? Sabi doon, on Romans chapter 12, verse 1 to 2, sabi diyan, by the way, ang nagsasalita dito ay si Apostle Paul. At ito pong Romans, ang ano nito is, it is a letter na in-address niya para sa mga taga-Rome. Yung mga believers sa Rome. Okay? Or sa Roma. So basahin natin. Sabi niya doon, therefore, I urge you, brothers and sisters. Okay? Kasi nga in-address niya to sa mga kapatiran sa Rome. Sa mga believers. Therefore, I urge you, brothers and sisters. And imagine, it is Apostle Paul also who is talking to us. Na parang ikaw rin yung kinakausap dito ni Apostle Pablo. Kasi ang Bible naman is applicable for everyone. Okay? But of course, meron siyang certain context. So, sabi diyan, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Verse 2, sabi diyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve God's will is. Okay, take note Then you will be able, then magkakaroon ka ng capability to test and approve if something is God's will, if it's God's will. Okay? His good, pleasing, and perfect will. Sinabi na ng Bible kung paano natin malalaman yung perfect or prescriptive will ng ating Panginoon. Excited na ba tayong malaman? Amen. So alamin natin, tatlong bagay on how we're going, okay, to know and how we're going to experience. Kasi lahat tayo yun naman di-deserve natin dito sa mundo eh. Bakit ka ba nag-aaral? Para umayos yung buhay mo. Bakit ka ba nagtatrabaho? Para umayos yung buhay mo. Bakit ka ba nabubuhay, bumabangon sa araw-araw? Para umayos yung buhay mo at the same time, yung buhay ng mga tao na minamahal mo. So lahat tayo, we are all coming from a place. We are all coming from a same place. Na kung saan, ito yung dahilan natin kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo. Kaya lang ang problema sa ating mga tao, we make our own way. Paano tayo makakaraos? Paano tayo makakaranas ng isang maginhawang buhay? And we miss yung blueprint na binigay na ng Bible, na binigay na ng Diyos kung paano natin siya mararanasan. Okay? So, alamin natin. Paano natin may experience yung God's perfect will? Tatlong importanteng bagay, impact makers. Number 1, sabi doon, on verse 1. Sige, next. Sabi diyan, I appeal to you, therefore, brethren. Okay? Basahin ko siya sa Amplified Version to. English pa rin naman siya. Therefore, I appeal to you, therefore, brethren, and beg you in view of all the mercy of God, sabi diyan, naka-highlight, to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent, service, and spiritual worship. So, una, impact makers, for us to experience yung perfect and prescriptive will ng Panginoon, number 1, there must be dedication. Sabihin nga natin dedication. Dedication. Sabi doon ni Apostle Paul, in-urge niya yung mga mananampalataya sa Roma. Okay? Sabi nga doon sa NIV version, di ba? Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Okay? Sa Amplified naman, to make a decisive dedication of your bodies. So yung bodies na binabanggit dyan, na i-offer or i-dedicate daw natin sa Panginoon,
hindi lang ito pumapatungkol sa ating physical body. It also talks about our whole being. Your body, soul, and spirit. So, ang sabi dyan, gusto mong ma-experience yung God's perfect will, isubmit mo, sa madaling salita, yung buhay mo sa Panginoon. Yun yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. By the way, kung babasahin natin yung verse 1, sabi doon, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Bakit sinabi ni Apostol Pablo na kaya naman, okay? Or therefore, dahil bago niya sabihin to or encourage yung mga mananampalataya or yung mga believers is in-expose na dun sa mga naunang chapter yung mercy ng Panginoon, yung salvation na ginawa ng Panginoon, yung ginawa ni Lord para sa atin na nag-benefit tayo. So ngayon, somehow, in reciprocation, this is what we can do. Sabi ni Apostle Paul, ang i-offer daw natin yung ating buhay. Okay? Our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So there must be dedication. Okay? So impact makers, for you to experience God's perfect will, there must be a dedication. Sabi nga dito, kung gusto mong malaman at gusto mong maranasan ng kalooban ni Lord, kailangan i-dedicate mo yung sarili mo sa Diyos. Kasi hindi mo malalaman yung kalooban ng Diyos kapag hindi mo dinedicate yung sarili mo sa Kanya. Halimbawa sa kaibigan mo, hindi mo malalaman yung gustong ipasabi sa iyo ng kaibigan mo kung hindi kayo nag-uusap. Or kung hindi mo binibigyan ng time yung kaibigan mo para malaman yung mga gusto niyang ipaalam sa iyo. Okay? So dito, impact makers, saan pa ba kayo? Ayan. So dito, impact makers, merong 3 bagay. Okay? Kapag dinedicate natin yung buhay natin kay Lord, there are 3 things. Number 1 is ito yung tawag nating, when we dedicate our lives to God, it must be, letter A living sacrifice. Sabihin natin, living sacrifice. It must be a living sacrifice. So una, dapat alive at hindi patay. It must be a living sacrifice. Alam niyo po dati, kapag nagsasacrifice sila sa Bible, ang sinasacrifice nila is yung mga hayop. Yan, yung pinakamaganda na klase ng hayop. Yung talagang pinakamaganda among of all the animals. Tapos yun yung sinasacrifice sa Panginoon. Tapos buhay. At itong sinasabi diyan na bakit living sacrifice? Okay? Kaya siya living sacrifice kasi dapat buhay. Yun nga, sabi ko kanina, dapat buhay. Bakit dapat buhay? Kasi ang worship natin kay Lord dapat magpatuloy up until mawala tayo dito sa mundo at magpapatuloy siya even after natin mawala dito sa mundo. So dapat living sacrifice. Hindi dapat siya patay. Kasi dapat nagpapatuloy siya. It is an act of worship yung buhay natin sa ating Panginoon. Dahil paano nga naman magiging act of worship yung buhay natin sa Panginoon kapag hindi living or hindi buhay yung sacrifice natin sa Kanya. So kaya siya living sacrifice kasi dapat buhay, dapat alive, dapat active. Kasi ang pagdededicate natin ng buhay natin sa Panginoon, hindi siya nahihinto, hindi siya natatapos. Continuous siya. Hanggang mamatay tayo dito sa mundo, hanggang makasama natin ang Panginoon sa kabilang buhay. And pangalawa, okay, it must be a holy sacrifice. It must be a holy sacrifice. Impact makers, tandaan po natin, pilit kang aagawin ng demonyo sa Diyos. Dudumihan ka niya at pilit kanyang sisirain para hindi ka maging kagamit-gamit sa kanya. Para maramdaman mong hindi ka nahuli. Para maramdaman mong hindi ka na deserving. Hindi na ako deserving sa Panginoon. Diba? Bakit ko pa i-dedicate yung buhay ko? Bakit pa ako maglilingkod sa Kanya? Bakit pa ako aatin ng church? So gagawin ni Satan ng lahat para hindi mo maramdaman yung holiness or hindi mo siya maranasan. Ilalayo ka niya sa ating Panginoon. Kaya natin i-dedicate yung buhay natin sa Panginoon para ma-experience natin yung perfect will niya. Okay?
tatandaan natin, impact makers, hindi ito overnight work lang. Ang pagdededicate ng buhay natin sa Panginoon is an everyday task, is an everyday work. Hindi siya sa isang araw lang. Kaya nga kapag feeling mo, ay teka lang, nahulog ako sa pain ng kaaway. Nahulog ako sa pain ni Satan, nagkamali ako ngayong araw. That doesn't mean na nawala na yung banal na espiritu sa iyo, iniwan ka na ng Diyos. Hindi. Kasi yun yung trabaho ni Satan eh. I-confuse tayo, i-accuse tayo, parang sa ganun hindi natin maabot yung buhay na kung saan merong holiness at merong righteousness. Paano ba natin mararanasan yung holiness, impact makers? Listen to this. Ang holiness ay nagsisimula sa ating relasyon sa Diyos. Ang holiness ay nagsisimula sa ating relasyon sa Diyos. At may holiness din na nakukuha sa paggawa ng tama. Yun yung tinatawag nating practical holiness. Gumagawa ka ng tama, gumagawa ka ng mabuti. Okay, yun yung practical holiness na tinatawag. So, tatandaan natin, huwag mong panghinayangan na gumawa ng tama at ayusin ang buhay mo. Ang kawalan ng holiness ay kayang magwasak ng buhay mo, pamilya mo, pangarap mo, at magandang future mo. Kaya nga tayo, ang kalooban ng Diyos para sa atin is for us to be set apart, for us to be separate sa mundong ito na walang holiness, sa mundong ito na puro chaos, sa mundong ito na kung saan ang wini-worship ay hindi ang kabanalan ng Panginoon, kundi ang kamunduhan ng mundong ito at kasamaan na meron dito. So it must be a holy sacrifice. So yun pala yung gusto ni Lord sa atin, yung buhay natin will serve as an act of worship, living sacrifice. Every day to day of your life, you are doing your best by the grace of God para ma-please mo ang Panginoon, para yung buhay mo maging pagsamba, mapagpala ang ibang mga tao. And then pangalawa is to be, for your life to be a holy sacrifice. Na kung saan kapag yung buhay mo, sinakripisyo mo sa Panginoon, i-make sure mo na ito ay banal hanggat maaari. You are not going to conform to the pattern of this world. At sa ganon, ang Diyos ay mapiplease through your life. So pangatlo, it must be a pleasing sacrifice. So sa pagdedicate mo ng buhay, impact makers sa Panginoon, it must be a pleasing sacrifice. Nandiyan pa ba tayo? Ayan. Medyo dull lang yung moment natin ngayong araw na ito. Ewan ko, parang dry yata yung hangin natin ngayon. Okay, it must be a pleasing sacrifice. It must be a pleasing sacrifice. Na sa buhay mo, impact makers, si Lord malulugod. Na sa buhay mo, impact makers, si Lord matutuwa siya. Bakit? Kasi pleasing sacrifice, napiplease ang Panginoon. Nakikita niya sa'yo yung humility mo, nakikita ng Panginoon sa'yo na ikaw ay kaaya-aya. So dapat daw ganon, if we are going to dedicate our life to God, it must be pleasing. Di ba tayo pag nagre-regalo tayo, binabalot natin, nag-e-effort tayo, di ba? Binabalot natin yung regalo natin para kaaya-aya naman sa pagbibigyan natin. Para presentable kung tawagin. Kahit na yung laman. Di ba, hindi presentable yung laman, basta presentable yung pambalot. Di ba, minsan ganun yung ginagawa natin. So, ganun din sa buhay natin. Ganun din sa ating buhay sa Panginoon. It must be presentable. Hindi lang siya presentable outside, kundi inside. Na yung buhay mo, outside, nakikita ka ng tao, pleasing, holy, living, banal. Hindi lang sa outside, kundi even sa inside, kapag kayo na lang ng ating Panginoon. So ganun, aayusin natin para maging kaaya-aya sa ating Panginoon. Pwede mong sabihin na mahirap mag-ayos, pero ganun din naman, mahirap din naman magsira ng buhay. So anong pipiliin mo? Kung parehas lang din namang mahirap, mag-ayos ng buhay mahirap, magsira ng buhay mahirap, doon ka na sa mag-ayos. Parehas ka lang din naman mahihirapan.
At ito ang hindi maintindihan ng maraming mga tao. Bakit? Kasi binulag ng mundong ito, binulag ni Satan, binulag ng kaaway, yung isip, yung mata ng mga tao para hindi nila makita na yung ginagawa nilang pagsisira ng buhay, may hirap din naman. Diba? So piliin na natin na mag-ayos ng buhay kasi parehas lang namang mahirap. So tandaan natin, impact makers, guguluhin ng demonyo ang isip mo para hindi ka na mag-ayos. Pero kung iaalay mo ang buhay mo kay Lord, si Lord ang bahala sa'yo. Ilalaban ka ng Panginoon. Kaya naman, para maging madali ang journey mo to know God's will, dedicate yourself to God. Hindi madali. Kasi nga, ito nga sabi ko kanina, as you dedicate yourself to God, pero mo, iiwan mo yung mga bagay na nakasanayan mo sa mundo. I-dedicate mo yung sarili mo kay Lord sa Panginoon Iiwan mo yung mga bagay na nakasanayan mo sa mundo, yung habit mo na nagkukos sa'yo ng kasalanan, yung mga tao na masaya ka kapag kasama sila, kaya lang alam mo na hindi matutuwa si Lord kapag kasama mo sila tapos ginagawa ninyo yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. So what will happen? I-remove mo sila. Hindi madali yun I-remove mo yung mga habit mo na nakasanayan mo before, na nagbibigay sa iyo ng pleasure, nagbibigay sa iyo ng happiness, temporary happiness. I-remove mo lahat yun, hindi madali yun. Ating ka ng impact makers. Ating ka ng youth impact every Sunday para i-dedicate mo yung sarili mo kay Lord. Magde-devotion ka every day. Magpe-pray ka every day. Kasi gusto mong i-dedicate yung buhay mo kay Lord. Magbe-ministry ka sa Panginoon every week. Not just once a week. Maglilingkod ka sa Panginoon. Hindi madaling i-dedicate ang buhay sa Panginoon, impact makers. Hindi siya ganun kadali. Kaya nga sabi ko kanina, for us to know and experience the perfect will of God, there must be a dedication. Hindi pwede na mag-church ka lang, magbabasa ka lang ng Bible kapag feel good ka. Magdi-devotion ka lang kapag okay ka. So sasabi mo kay leader, hindi ako nakapag-devotion. Tatamad kasi ako kung tampalin kaya kita dyan. It doesn't work that way. Impact makers, gusto kong malaman ninyo na ang pagdededicate ng buhay sa Panginoon, lalo sa ating mga kabataan, dapat mayroong consistency na tinatawag. Bakit? Mahirap yan Living sacrifice. Araw-araw ng buhay mo, sisikapin mong di magkasala. Araw-araw ng buhay mo, sisikapin mong umiwas sa tukso. Mahirap yan. Dedication Tapos holy sacrifice. Na dapat makita ni Lord na etong anak ko is an holy sacrifice. Hindi ganun kadali yun. Yung pangatlo, pleasing. Diba? Yung mga tao pa nga lang, hindi na napiplease sa'yo Diba? Paano mo pa kaya mapiplease si Lord? Mahirap to. But you know what, impact makers, possible siya. Hindi naman to ibibigay ng Bible sa atin kung hindi natin siya kayang gawin. We just have to make a decision. Ano yun? That we are going to dedicate our lives. Kailangan mong magdesisyon. Hindi pwedeng isaalang-alang mo sa ibang tao yung decision. Dapat ikaw mismo magde-decide. I am going to follow Jesus. I am going to live this life to become a living sacrifice. I am going to live a holy life to become a holy sacrifice. I'm going to please God in my life to become a pleasing sacrifice. Iiwan mo lahat, papayag ka ba nun? Sasabihin sa'yo ng nanay mo, huwag ka na mag-church, masama naman ugali mo Hindi ka naman nagbabago Paano mo pagtatagumpayan yung persecution na ganun? Paano kang magpapatuloy pa rin kay Lord kapag nakakarinig ka ng mga ganong klase ng persecution? So we must dedicate our lives to God, impact makers. Kaya mo. Kasi binigay ng Diyos yung prescription sa atin. We must dedicate our lives. Sabi doon again ni Apostle Pablo, to make a decisive decision of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice. Holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God. Pangalawa, impact makers, how we're going to experience the perfect will of God. Una, there must be dedication. I hope we learn something from that. Pangalawa is this. Sabi doon on verse 2, and do not conform to this world. Huwag kang umayon sa takbo ng mundong ito.
but be transformed by the renewing of your mind. Bagkus ikaw ay mabago sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isipan. So that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. So pangalawa, to experience the perfect will of God, impact makers, number 1, there must be dedication. Number 2, there must be a transformation. Sabi nga natin, transformation. Hindi ito yung yung si four arms, si Bumblebee na mula kotse, tapos magiging robot. Hindi yun. Transformation. Pero katulad nun, na kung saan merong dapat mabago. Tingnan mo yung katabi mo kung bago na yan. Binago na ba yan ni Lord? So there must be transformation. Sabi dito ni Apostol Pablo, huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So dapat merong transformation. Hindi pwedeng 1 year ka nang nasa youth impact, pero same pa din yung buhay na pinamumuhay mo. 1 year ka na kay Lord, pero 1 year ka din sa inuman. 1 year ka na kay Lord, pero happy anniversary, 1 year ka pa din sa addiction mo. Kung ano mang klaseng addiction yan. Hindi pwedeng ganun. So there must be a transformation for you to experience the will of God. Sabi nga ni Max D. Pre, hindi ko lang alam kung nandiyan niya, ayun yung pala niya. Sabi niya dyan, we cannot become what we need to be by remaining what we are. Hindi ka magiging ikaw na gusto mo or kailangan mo maging ganito, kailangan mo maging ganyan by remaining kung sino ka. Sa pananatili kung sino ka. We cannot become what we need to be by remaining what we are. Gusto mong yumaman, pero ayaw mong gawin yung mga kapamaraanan para yumaman. Gusto mong makaahon sa kahirapan, pero ayaw mong gawin yung mga bagay o kapamaraanan para makaahon sa kahirapan. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng gusto mo, pero wala kang ginagawa. Kung gusto mong magbago, kailangan may babaguhin ka. Kung gusto mong may mabago, kailangan meron kang ipapabago sa Panginoon. You have to surrender things to God. May babaguhin ka. Kaya maraming nananatiling luma, simple lang kasi ayaw nilang magbago. Hindi naman ibig sabihin na nag-decide kang magbago and after 10 years ng Christian life mo, tapos ka nang magbago. Hindi. Ang Christian life po natin, hanggang mamatay tayo dito, hanggang mawala tayo dito sa mundo, tayo ay under construction. Ibig sabihin, hanggat buhay ka, patuloy kang inaayos ng Panginoon. Hindi yun matatapos pag 60 years old na, perfect na to si Kuya Andoy, wala na tong pagkakamali. Diba? Kahit pa sinasabi natin yung mga girls, hindi nagkakamali pa din sila. Diba? Lahat tayo, dinadaan pa rin tayo ni Lord sa construction habang buhay tayo. So, ngayon, pagdating dito sa transformation, okay, paano natin siya gagawa or paano siya mangyayari sa buhay natin? Paano magkakaroon ng transformation kay Jason sa buhay ko? Okay, so, dalawang bagay. Una, sabi diyan, we need to stop conforming. Sabi nyo nga, stop conforming. Sabi doon sa verse, and do not be conformed to this world. So, ibig sabihin, hindi ka aayon sa takbo ng mundong ito. Ay, hindi kay Jason, go with the flow ako eh. Diba, yun yung boy ko, go with the flow ako. Kung nasa yung mga kaibigan ko, diba, punta kami dito, gawin namin to, diba? Inom dito, inom dyan. Chismis dito, chismis dyan. Diba? Usapang unfruitful dito, usapang unfruitful dyan. So, stop conforming. Do not be conformed to this world. So, isa sa illustration na to, Impact Bakers, naalala ko nung Intensified, in-illustrate ito ni Pastor PJ, yan, yung counterflow na tinatawag. Ayan, yung counterflow na tinatawag, ano yun? Yung
Halimbawa, nagdadrive ka sa isang kalsada na one way. So pag one way, Jesus, de joke lang. Pag one way, syempre, hindi siya pwedeng two-way. Oh, grabe yung revelation na yun. Pag one way, yung kalsada, dapat walang sasabay na sasakyan. Kasi one way lang siya. Pag sinabing counterflow, isa to sa violation sa kalsada. Pwede kang matikitan, pwede kang mahuli kapag nag-counterflow ka. Ano yun? Pag pumasok ka dun sa one way, tapos sinasalubong mo yung mga sasakyan. Okay, yun yung counterflow na tinatawag. Pero sabi doon, alam nyo ba, yung buhay natin dito sa mundo, so sabi diyan, do not conform to the pattern of this world. This is exactly the illustration of it. God wants us to counterflow. Gusto ni Lord na yung nakasanayan sa mundong ito, hindi natin siya i-practice. Bagkus yung takbo ng mundong ito, kung pag ganun siya, pag ganun tayo. Hindi tayo aayon sa takbo ng mundong ito. Kung normal sa kanila ang magjowa ng maaga, hindi tayo ganun. Kung normal sa kanila ang mag-live-in kahit hindi pa kasal, hindi tayo ganun. Kung normal sa kanila ang mag-commit ng fornication, sex outside marriage, hindi tayo ganun. Kung normal sa kanila ang uminom ng alak kasi pampatulog lang daw para makatulog na maaga, suntukin kaya kita para makatulog. Joke lang. Joke lang. Wag. Yung mga bagay, alam niyo minsan nakakarindi yung mga ganon. Yung iba normal sa kanila, sa mundo normal yun. Normal yun. Yung mga ganong klaseng bagay. Pero tayong mga Kristiyano, let us stop conforming. Na sabi nga, kapag may mga ganong bagay kang naririnig, do not go with the flow. Di ba aling sabihan ka nilang KJ? Naalala ko tuloy sa OJT ko ngayon. Yung OJT ko kasi ngayon, mga kasama ko, mga krim mga criminology. Yung mga krim na yung mga mababait yung mga yan Minsan nag-uusap sila ng hindi maganda, ganyan, yung mga topic nila. Yung mga krim, lalo yung mga lalaki, mga loko-loko. Tapos minsan may papagalitan ako doon, ikaw puro ka hindi ka binabatukan na. Ano lang yun? ano lang yun? Illustration na. Ikaw, puro ka ganyan, lumalabas sa bibig mo. Napaka-fruitful, ganyan. Di ba? Hindi ka naman nag-a-affirm na banal, parang something like that. Kundi, yun yung principle na kung saan ina-apply natin, we are not conforming. If they are like that, then don't be like that. Kung ganon sila, huwag kang ganon. Hindi porket mas marami silang ganon, dapat ganon ka na rin. Hindi porket marami sila, hindi naman ibig sabihin marami yung gumagawa, tama agad yung ginagawa. So hindi porket marami yung gumagawa, tama yung ginagawa. So stand on your feet. Do not conform. Stop conforming. Do not conform to this world. Kasi eto, trivia ulit, Impact Makers. Sa mundo natin, hindi naman si Lord yung naghahari dito Alam niyo kasi yung naghahari sa mundo natin? It is Satan. Bakit si Satan, Tate Jason? Pag pumunta ka ng langit, sabi sa Bible, wala nang kasalanan doon. Hindi ka na makakaranas ng temptation doon. Hindi ka na matutukso doon. Hindi ka na wala nang presensya ng kasalanan doon. Bakit? Kasi puno yun ng presensya ng Diyos at wala doon si Satan. Pero dito sa mundo, bakit ka natitempt? Bakit ka nakakagawa ng kasalanan? Bakit ka nakakapag-commit ng sin, ng mistakes? Why? Because in this world, it is full of the devil's presence. Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo yung bagsik. Diba? Kaya nga, di ba, marami sa atin gustong maayos yung buhay, mabago yung buhay, kaya lang nahihirapan sila. Kasi nga itong mundong ito, ang naghahari dito, hindi naman si Lord si Satan. So, kung ang sinasubscribe natin, yung pattern ng mundong ito, ay teka lang, baka mayroon kang kailangan ayusin. Baka may mali, baka mayroon kang kailangan baguhin. Pinag-uusapan natin to at our age because this is very much important. We have to stand in our generation.
Generation na kung saan kung ano yung uso, lahat mag-go, lahat magkiklik, lahat magsisay yes. Pero hindi porket maraming gumagawa, tama yun. Di ba? Sa generation natin, ang daming trend that is not acceptable. Ang daming trend. Di ba? So, let us stop conforming. Kaya bantayan nating maigi impact makers. Madalas ito, ang generation natin yung mabilis madala ng pressure. Di pre, isang shot lang. Di pre, tikman mo lang pre. Diba, na-pressure ka, mga kaibigan mo, ganyan, dami nila. Ginawa mo na. Madalas tayo or madali tayong madala ng pressure. Na-pressure ka, lahat ng kaibigan mo may jowa na. So parang ang thinking mo ngayon, dapat ako magkaroon na rin. Kaya lang, here's the thing, impact makers. Hanapin mo sa Bible kung nandun yung mga yon. Hanapin mo sa Bible kung sinabi doon na kapag lahat meron ng asawa, ganyan, dapat ikaw meron na rin. Meron ng jowa, dapat ikaw meron na rin. 'Di ba? Isa sa mga trend na nauso sa generation natin, early parenting. Maagang nagiging magulang. 'Di ba? Sama naging trend 'yun eh. Nakikita nila nagiging normal. Iba nga proud pa sa social media eh. Blessing. Sabing ganun sa caption. Yes, tama, blessing yung bata. But here's the thing, hindi ka blessing sa bata. Blessing yung bata pero hindi ka blessing sa bata. Bakit? Lalakas siya, mararanasan niya yung buhay na hindi niya deserve. Bakit? Kasi maaga kang nag-compromise. That's the word, impact makers. Let us not compromise sa ginagawa ng mundong ito. Imbes na ikaw yung susunod sa kanila, with the help of the Lord, sila yung susunod at makikinig sa'yo. That's the principle. That should be the principle. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Baka tulog na yung katabi nyo. So, pangalawa, number 1, stop conforming. Number 2, or letter B, start renewing. So ngayon, mag-stop ka na sa pagko-compromise. Pangalawa, ang gagawin mo naman, mag-uumpisa ka ng renewing. Sabi doon, on verse 2, but be transformed by the renewing of your mind. Impact makers, yung ginamit dito na Greek word, sa word na renew, it means complete change for the better. That's the word na ginamit doon sa word na renew, sa Greek word. Okay? Yung renew sa Greek word means complete change for the better. Ibig sabihin, magkakaroon ng complete change para mapaayos ka at hindi mapasama. Kasi hindi lahat ng changes or maraming mga changes na apply siya, kaya lang not for the better. Nabago yung isa, 'di ba? Dating active sa church. Ngayon active na sa session. 'Di ba? Dating active sa online service. Ngayon active na sa online scatter. 'Di ba? So merong mga changes na hindi mabuti. Pero itong renew dito na binabanggit in Greek word, in original text, it means complete change for the better. Yun pala yung gusto ng Panginoon para sa atin. Na mabago tayo for us to be better. To become a better person. To have a better version of ourselves. So paano ba magkakaroon ng renewing? Sabi dito, kapag gusto mong mabago ang buhay mo, dapat baguhin mo ang takbo ng isip mo. Ulitin ko po, kung gusto mong mabago ang buhay mo, dapat baguhin mo ang takbo ng isip mo. Bakit? Kasi maraming mga tao, sinasabi nila hindi sila makapagbago kasi hindi sila capable. They don't have the capacity. But the reality is this, walang change of mind. Di ba, meron niya tayong tinatawag na yung sa principle ng growth, merong tinatawag na fixed mindset at growth mindset.
Yung fixed mindset, hindi, okay na to, dito na ako, di sanay na ako dito eh. Hindi, lumaki na ako na ganito kami. Pero yung growth mindset, sige, I'll try. I'll go out of my comfort zone. I'll go out of my box para itry yung mga bagay na makakapagpaayos, makakapagpalago sa akin, change sa akin for the better. Yun yung renewing na tinatawag dito. So, impact makers, let us start renewing. Before, yung sinasaksak natin sa utak natin is the things and principle of this world. Na dati yung pinapakinggan mo, yung pinapanood mo, is mukhang tama, mukhang okay, but actually not. At papalitan mo na siya ngayon ng mga bagay na kung saan will help you to grow, will help you to become a better person. By the way, to become a better person, it requires uncomfortability. Para maging better person ka, kailangan ng uncomfortability. Sila yung mga tao na kung saan, kahit hindi sila komportable, gagawin nila for them to grow, for them to become a better version of themselves, for them to become a better person. So ganun din, iba yung start renewing dito. Kahit hindi komportable, araw-araw magdi-devotion ako. Kahit hindi komportable, I'll pray. Kahit hindi ako komportable, mananalangin ako. Kahit hindi ako komportable, attend pa rin ako every week, every Sunday ng Youth Impact. Kasi yun yung binabanggit dyan na start renewing. So punuin natin yung isip natin ng mga things of God for our mind to be renewed. Amen? Nandiyan pa ba tayo? So tandaan, mas madaling kausapin ni Lord yung taong nagtatransform. Yung taong nagbabago. Bakit? Kasi may submission kay Lord na kung saan binibigyan ng karapatan, binibigyan ng espasyo ang Diyos para kumilos sa kanyang buhay. So si Lord ngayon, mabilis siya or madali siyang makakapasok, madali siyang makakagalaw para kausapin yung tao na yon and for that person to know the will of God. Kasi yun yung goal natin eh. Malaman natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. So kapag nagkakaroon ng transformation sa atin, nagpapatransform tayo kay Lord, nagpapaayos tayo ng buhay sa Panginoon, si Lord, hindi mahihirapang banggitin sa'yo at ikaw hindi ka mahihirapang marinig yung salita niya, yung boses niya para malaman mo yung kalooban niya. So number 2, there must be transformation. Number 3 and last, paano natin may experience again impact makers, yung perfect will or yung prescriptive will ng ating Panginoon. Number 1, there must be dedication. Dapat i-dedicate natin yung buhay natin sa Panginoon. Kasi hindi mo malalaman yung kalooban ni Lord kapag malayo ka sa Kanya. So kailangan malapit ka sa Panginoon. I-dedicate mo yung buhay mo sa Kanya. Kasi nga, gusto mong malaman yung perfect and prescriptive will niya para sa iyo. For you to be able to live this life with fullness. And pangalawa, there must be transformation. So dapat merong changes. Inaalaw natin ng Panginoon na baguhin tayo. At hindi natin binibigyan ng room, ng open door ang mundo para saksakan tayo ng mga bagay na makamundo at ilayo tayo sa Panginoon. Pangatlo and last, nandiyan pa ba tayo? Pangatlo and last, there must be examination. So eto na, impact makers. Sabi diyan, verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing, you may discern what is the will of God. What is good, and acceptable, and perfect. So ngayon, dahil, itong kagandahan, dahil meron ng transformation na nangyayari, may kakayahan ka na ngayon na ma-distinguish kung ano ang tama o mali. Alin yung kay Lord at alin yung tamang direksyon at ano yung hindi. At dahil dinedicate mo na yung sarili mo sa Panginoon, you are now able to hear the voice of God. So ngayon, naririnig mo na yung boses ni Lord kasi dedicate mo na yung buhay mo sa Kanya. Meron ng transformation, okay? May kakayahan ka na ma-distinguish kung ano yung tama o mali kasi may transformation na eh. So ngayon,
maghahalo na yan. Yung sinabi ko kanina, sa thousands of decision or thousands of options or doon sa thousands of option na ihahain sa atin, how are we going to know if this is from God and this is from this world? Or galing lang to sa akin? Or galing lang to sa mundong ito? Or ito, galing to kay Lord? Paano mo ngayon malalaman kung galing kay Lord? There must be an examination. So, itetest mo na ngayon. Able ka na to test. Bakit? Kasi may dedication na eh. Malapit ka na kay Lord. May transformation na. Kaya mo na ma-distinguish kung ano yung tama o mali. Okay? Kung ano yung kay Lord at kung ano yung kay hindi. Ano yung hindi. Galing kay Lord. Ayan, sorry po. So, yun nga, sabi ko kanina, kasi tad-tad ng offer eh. Tad-tad ng option ang ihaain sa'yo ngayon. May offer ang mundo, may offer ang demonyo, may offer din si Lord sa'yo. Kaya ngayon, i-examine mo na. On all of these options, ano yung galing kay Lord? Ano yung galing sa Panginoon? Ite-test mo na ngayon. Ipoprove mo na ngayon. So, impact makers, yung meaning ng test dito in Greek word, ay test with a positive outcome. So, ibig sabihin, ite-test mo siya para magkaroon ng positive outcome. Kaya ka mag-e-exam, di ba? Usually, para magkaroon ka ng positibong resulta. That's why we're taking exam. For us to get a positive result. So, ganun din. Yung test dito, sa Greek, it means test with a positive outcome. Ite-test mo siya para ngayon, malaman mo or magkaroon ng positive outcome. Ito ba ay galing sa Panginoon? Ito ba ay galing sa mundo, sa demonyo? Galing lang to sa sarili ko? Impact makers, mahirap mag-exam, pero marami ang naging maganda ang buhay. Diba? Maraming na-promote, pumasa, dahil nag-exam sila. Kaya nga hindi porket mahirap, tapos na o ikasisira na ng buhay mo. Because sometimes, tatandaan natin, hindi porket may testing ending nga. So, ite-test mo sa, i-examine mo siya para na sa ganun, malaman mo kahit hindi ganun kadali kung ano yung galing sa Panginoon. Kasi hindi pwedeng, ay, ang hirap naman, ite-test ko pa. Ay, ang hirap naman, i-examine ko pa kung ano yung galing kay Lord, kung ano yung galing sa mundo. Hindi po pwedeng tamarin tayo to test kung ano yung galing sa Panginoon at kung ano yung galing sa mundo, sa demonyo, sa sarili lang natin. Why? Kasi kapag nag-cherry pick ka lang, sige, pili na lang ako, ito na lang. Hindi mo ma-experience yung God's perfect will. So, kailangan ng examination. Okay? So, paano natin na-examine? 3 bagay pagdating sa testing impact makers. Letter A, let us ask this question. Is it good? Is it good? Ito ba, para malaman mo kung kalooban ng Panginoon, ask this question, is it good? Makakabuti ba siya sa'yo? Kapag pinili mo yung course na yan, kapag pinili mo yung trabaho na yan, kapag pinili mo yung commitment na yan, okay? Sa work, sa school, or sa labas, kapag pinili mo yung tao na yan, or kapag pinili mo yung specific decision na yan ba'y makakabuti sa'yo? That is the first question. Malalaman mo kalooban ni Lord kapag nakakabuti siya sa'yo. Ask this question, is it good? Ang meaning nito sa Greek word is something that is good in character and with beneficial results. So, ibig sabihin, good siya in character at meron siyang beneficial result na magbe-benefits tayo. So, yun yung question. Kapag ba ginawa mo yan, makakabuti yan sa'yo. Kapag ba nag-commit ka dyan, makakabuti yan sa'yo. Kapag ba nag-enter ka dyan, makakabuti yan sa'yo. If you are going to do that thing, makakabuti ba yan sa'yo? Ask that question. Kapag hindi, baka hindi ang kalooban ni Lord. Pangalawa, ask this question also. Is it acceptable? Letter B. Is it acceptable? Yung bang bagay na yan ay katanggap-tanggap? Yan ba ay fully agreeable, kung tinatawag? Well-pleasing ba yan?
Tay, good naman yung ano eh. Good naman yung pag-scatter ko. Kaya lang, di nga lang siya acceptable. So automatic, kahit good pero hindi acceptable, hindi siya pleasing, hindi siya kalooban ng Panginoon. So dapat good and acceptable. Kapag ba siya na at naging kayo na, makakabuti ba siya sa'yo? Acceptable ba siya sa mga tao na nasa paligid ninyo? Payag ba si nanay, si tatay, si ate, si kuya, si pastor, si mentor, si leader? Acceptable ba sa kanila? Then kung hindi, pag-isipan mong mabuti. Is it acceptable? Naalala ko yung sinabi, yung binanggit sa akin ni Tatay Mark before nung napangasawa niya si Nanay Persa. Sabi niya, nung sasabihin na nila sa mga tao, kapag pumayag silang lahat sa church, yung mga parents nila, galing to kay Lord. It is God's will. And it turns out, wala namang nag-disagree dun sa relationship. So, mayroong confirmation, it is acceptable. For you to know if it's God's will, malalaman mo kapag well-pleasing siya. Kapag fully agreeable, walang nag-a-against. Pero syempre, meron namang mga nag-a-against na subjective, hindi naman sila objective. Yung mga ganun, pwede mong i-test. Okay? I-contest kung bakit nagdi-disagree sila. Okay? Basta ang point is, acceptable ba siya? Hindi ba siya itatago? Ay, mag-isip-isip ka na kung tinatago mo yan. Baka hindi yan acceptable. Baka hindi ka looban ni Lord kasi tinatago mo. It is not acceptable. Hindi ako nagsabi nito Yung scripture nagsabi na to. By testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable, sabi ng scripture. So kapag yan ay tinatago, alam mo na, hindi yan acceptable. And pangatlo, ask this question. And this is the last. Is it perfect? Is it perfect? Pag sinabi nating perfect, ang meaning nito is, makaka-experience ka ba dyan ng fullness? May sense of fulfillment ba dyan kapag pinasok mo yan, kapag ginawa mo yan? Is that going to make you complete? Bobuuhin ka ba niyan o sisirain ka lalo? Kapag alam mo na sisirain ka, hindi siya kalooban ng Panginoon. It is not perfect. Walang fullness. Magmamature ka ba dyan? Ask this question, Impact Makers. Magmamature ka ba dyan kapag pinasok mo yung ginawa mo, yung pinili mo yan? Mag-grow ka ba dyan? O lalo ka lang magiging immature? So starting today, Impact Makers, itest natin yung mga ginawa ni Lord o ginagawa ni Lord sa buhay natin. Alamin natin. And by testing, we will know that it is from the Lord. Kaya pag-isipan mo na, ask this question. Hindi mo naman kailangan marinig yung audible voice ni Lord. Dati nagsasalita siya audibly sa mga sa mga tao sa Bible. Kung ano yung kalooban niya. Kaya lang hindi mo na maririnig yung audible voice ni Lord. Hindi na siya audibly nagsasalita sa tao. So ngayon, magbe-base tayo sa scripture. Yan bang bagay na ginagawa mo is good for you? Nagbe-benefit ka ba dyan? Nakakabuti ba sa yan? If it's not, then let go of that thing. Pangalawa, is it acceptable? Yan ba ay kaya mong ilantad sa mga tao? Yan ba ay kaya mong ipaalam sa kanila? Can you be confident na ipaalam siya sa mga tao? Bakit? Kasi acceptable siya. If you are not, then let go of that thing. Hindi yan kalooban ng Panginoon. Hindi yan perfect will. And pangatlo, is it perfect? Makakaranas ka ba dyan ng fullness? Makakaranas ka ba dyan ng sense of fulfillment? Makakaranas ka ba dyan ng maturity? Makakaranas ka ba dyan ng growth? Kapag hindi, it is not from the Lord. Let go of that thing.
So tandaan natin, impact makers, kung makailang beses ka mang bumagsak sa exam ng buhay, tatandaan natin ito, pwede tayong pumasa. Pwede tayong pumasa. Pwede tayong mag-try ulit. Kung sabihin man natin na, Lord, maraming mga bagay sa buhay ko, that is not good, but still pinilit ko, permissive will. Maraming mga bagay sa buhay ko that is not acceptable, itinago ko, but still, pinilit ko, permissive will still. Maraming mga bagay, Lord, sa buhay ko that is not perfect. Hindi siya nakakatulong sa akin to be matured, to have that fullness, to be complete, bagkos lalo pa ako nasira. Pero pinilit ko, permissive will. And this is the time, impact makers, that we can ask the Lord. Pwede nating hingin yung chance once again sa Panginoon. Lord, I want to examine once again. And by this time, gusto kong mag-abide sa kalooban mo. Pwede ba tayong tumayo, impact makers, as we end? Bago tayo manalangin. So as we end, impact makers, again, kung gusto mong ma-experience ang God's perfect will, yung prescriptive will ng Panginoon, malinaw ang proseso. Anong process? What's the process? Dedication. Number 1 is dedication. You have to surrender your life to God. Ang pagsunod natin sa Panginoon, nung tinanggap mo si Jesus Christ, it is no longer you na nagmamaneho ng buhay na yan. Kaya mo nga siya sinuko sa Panginoon Kasi sinasabi mo kay Lord, Lord, this is the steering wheel of my life. I want you to take over. Dapat may dedication. And pangalawa, there must be transformation. Allow God to renew your mind. Kung nasaksakan tayo ng mga bagay na mayroon ng mundong ito, kung sinaksakan ng mundong ito or ng kaaway, ng basura yung isip natin, yung utak natin, for us to be blinded sa mga bagay na patungkol sa Panginoon, we can always go back sa Panginoon and ask Him to renew our mind. And pangatlo and last, there must be examination. We must be able, impact makers, to discern what pleases God. Ano yung good, ano yung acceptable, at ano yung perfect. So marami sa atin dito nagtatanong, Lord, ano ba ang will mo sa buhay ko? Di ba madalas ganyan tayo Nahihirapan tayo to know, to discern. Walang clarity. Lord, ano ba yung gusto mo sa buhay ko? Maybe that is our question. Lord, ano yung gusto mo sa buhay ko after kong gumraduate? Lord, ano yung gusto mo sa buhay ko after ko ng senior high? Anong course ang kukuhanin ko? Lord, ano yung gusto mong kuhanin kong trabaho, applyan kong trabaho? Lord, sino yung gusto mo para sa akin to become my partner? Lord, anong kalooban mo ngayon sa season ko? Anong ministry yung gusto mo para sa akin? Lord, ano ba ngayon yung gagawin ko? What do you want me to do? Marahil ito yung tanong natin sa buhay. Ano bang will mo sa buhay ko, Lord? But you know what, impact makers, sometimes we are asking the wrong question. Mali yung tanong natin. Ang tanong natin lagi kay Lord, Lord, ano bang will mo sa buhay ko? But today, God is leading us to the right question. Here's the right question. Mali yung tanong na yun Lord, ano ba yung will mo sa buhay ko? I mean, hindi siya absolute mali. Okay? But sometimes, hindi yun yung tamang tanong Hindi yun yung tamang tanong. And today, God is leading us to the right question. What is the right question? Here's the question. Nasuko mo na ba ang buhay mo kay Lord? Nasuko mo na ba ang buhay mo sa Panginoon? O still hanggang ngayon, sinasabi mo nag-church ka, sinasabi mo nagdi-devotion ka, sinasabi mo naglilingkod ka sa Panginoon, pero still yung steering wheel ng buhay mo, hindi si Lord yung may hawak. Ikaw pa din. We can ask God for His will sa buhay natin in the first place if He is not the one who is in charge sa buhay natin. Hindi mo pwedeng itanong kay Lord, saan tayo pupunta, Lord? Hindi naman siya yung nagdadrive, ikaw yung nagdadrive. Ikaw yung magde-decide kung saan kayo pupunta, kung saan ka pupunta. So that is the right question, impact makers. At
Bakit kailangan natin isurrender yung buhay natin kay Lord? Bakit kailangan kong isuko yung buhay ko sa Panginoon? Because when your life is surrendered, your mind is renewed. Kapag yung buhay mo ay nakasuko sa Panginoon, yung isipan mo is renewed. It is renewed. And your heart is sensitive to God. Kaya mong marinig ang boses ng Panginoon. Why? Kasi surrendered yung buhay mo sa Kanya. And your life is renewed. And you will begin to walk in the good, pleasing, and perfect will of God. So now, eto ang tanong, Impact Maker. Sino sa atin dito gustong maayos ang takbo ng buhay niya? Sino dito pagod ka na? Lord, araw-araw na lang ito yung takbo ng buhay namin sa loob ng bahay. Lord, araw-araw na lang ito yung takbo ng buhay ko. Ito yung gigising. Minsan nga, ayoko na gumising, Lord eh. Sino dito, Impact Makers, sawa ka na, gusto mo nang maayos ang takbo ng buhay mo? Lord, lagi na lang ganito, kailan ba ayos? Kailan ba yung kailan ba yung finish line? Maybe we are asking that question, Lord, kailan ba ayos? Kailan ba gaganda yung takbo ng buhay ko? But here's my question to you, Impact Makers. Kailan mo bang balak seryosohing magsimulang magbago? Kailan mo babalak na lakaran ang magandang plano ni Lord para sa buhay mo? And here's the good news. Gustong umpisahan ni Lord ang journey mo patungo sa kanyang plano at kalooban. Because the greatest life you can ever live is a life fully aligned with God's will. Kapag ang buhay mo ay naka-align fully sa kalooban ng Panginoon, that is the greatest life that you can ever have. Sabi nga ng isang bishop, he defines success. Sabi niyang ganun, success is knowing the will of God and doing it. Yun naman pala eh. Ang magtagumpay ay malaman ang kalooban ng Panginoon at gawin yung kalooban ng Panginoon. That is the definition of success. Different siya, very different siya sa mundo. Anong sabi ng mundo? Chase these things, chase these things, chase these things, chase these things. That is the definition of this world. Habulin mo to, makamit mo to, maranasan mo to. But you know what? Yung mga taong nasa taas nakaka-experience ng luxury life, yung parang, alam mo yung lahat nasa kanila na, the reality is, sa kanila mismo nang gagaling, hindi sila masaya. It feels like they are not successful. Bagkus, parang pakiramdam nila, parang talunan sila. Kasi ginawa nila lahat ng bagay, but still, walang fullness, walang completeness. Why? Again, because you can only experience a successful life if you are immersed in the will of God. Pwede ba tayong pumikit sa oras na ito, Impact Makers? Pwede ko ba kayong bigyan ng 1 minuto? 1 minuto ng paglapit sa Panginoon, na kung saan magbibigay tayo ng covenant natin sa Panginoon, na Lord, I want to surrender my life. I want to give you, Panginoon Lord God, the steering wheel of my life. Gusto kong ibigay sa iyo, Lord, yung manibela ng buhay ko. Gusto ko, Lord, ipaubaya sa iyo, Panginoon Lord God, yung leading ng buhay na meron ako. Dahil gusto ko, Lord, ma-experience yung perfect will mo sa buhay ko. Come on, Impact Makers, pwede ka bang manalangin saglit? Kausapin mo ang Panginoon, isuko mo sa Kanya yung mga gusto mong isuko, at hingin mo yung pagsama sa iyo ng ating Panginoon. Come on, I will give you a minute. Come on, pray to Him. Kausapin mo ang Panginoon. Surrender everything to God. Jesus is the center of you. Jesus is the center of it all. From beginning to
Jesus be. Jesus, Hallelujah. center of it all. Jesus, Ask God to be the center of your life. Ask God to be the center of what you are doing. Ask God to be the center of your purpose in this world. always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Yes, Lord. That is our prayer, O God. Nothing in this world will do. Jesus be the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kabataang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa generation na ito that is willing to surrender their lives, Pang Lord God, before you, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, Lord God, na mag-stand, Lord, sa mundong ito, Panginoon. And to have a life that is fully surrendered into you, Panginoon, and into your hands. Patawarin mo kami, Lord, kung dumarating kami sa punto, Lord, ng aming mga buhay, na kami, Panginoon, ang umaagaw ng manibela para kontrolin ang aming pong sariling buhay. But Lord, isang tanda ng aming pagsuko ng buhay sa inyo, Panginoon Lord God, ay ang isuko rin namin, Lord God, ang aming mga plano, Pang Lord God, at naisin, Pang Lord God. Lord, palitan niyo po yung desire ng puso namin. Na Lord, hindi siya maging desire, Lord, ng flesh namin, hindi siya maging desire, Lord God, ng pride namin. Hindi siya maging desire, Lord God, ng sarili namin, Pang Lord God. Lord, remove every fullness of ourselves, Lord, sa aming mga puso. Our prayer, Pang Lord God, in this afternoon. Palitan mo po, Lord, ng desire mo, yung desire namin sa aming mga puso. Hindi magiging madali, Lord, ang lakbayin, Panginoon Lord God. Pero Lord, posible siya dahil kasama ka namin. Tutulungan mo kami, Panginoon Lord God, to have a heart and a life that is fully surrendered to your will, Panginoon Lord God. Because your will is perfect. Because your will is pleasing, Panginoon Lord God. And your will is the one that we only need. Ito lamang ang kailangan namin. Salamat Lord sa buhay ng henerasyong ito. Continue to make them the model, Pang Lord God. And the ambassador, Pang Lord God, ninyo, Lord, dito sa mundo. Salamat, Lord. Ito pang aming panalangin, Lord, tonight. We give you back all the glory and praises and honor. In Jesus' name, we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palapakan natin si Lord.